Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ito may kinalaman to sa last video natin kahapon kung saan nga nagagalit na yung mga NATO countries dito sa Russia dahil pumapasok yung kanilang drone saka fighter jets doon sa kanilang mga airspace. So ayon dito sa balita mula rito sa WION mga tol ha, Trump orders NATO to fire on Russia. Is World War III about to explode, no? Magsisimula na ba mga tol? Puputok na ba o sisiklab na ba? Etong laban ng pandaigdigan o ikatlong laban ng pandaigdigan. Basahin natin itong description ng videong to mga tol para at least mas malaman natin yung nilalaman. Pwede nyo siguro siyang i-zoom na lang, no? Dito sa part na to kasi medyo maliit. And President Trump has ordered NATO to shoot down Russian aircraft if they enter their airspace, no? Ipinag-utos daw, ino-order ni President Trump ng Amerika na pabagsakin mga eroplano o drone, basta aircraft, no? Napapasok sa airspace ng NATO. Siguro katulad nitong nakaraan sa Estonia, sa Poland, di ba? May pumapasok doon mga tol na fighter jets at saka drone ng Russia. So ang sabi ni Trump, pabagsakin nyo, di ba? Trump's warning is blunt, no? If Russian planes cross NATO skies, shoot them down. Along with Zelensky at the UN, Trump doubles down on deterrence against Moscow. Poland, Romania, and Estonia all have report airspace violations. As tensions soar, NATO's fighter jets scramble while Russia insists no intrusion took place. Trump hawkish call sets a new tone of our alliance response to Russian provocations. Sabing ganun ng Russia, wala naman kaming pinapapasok dyan eh. Wala naman kaming pinapalipad dyan eh. Tulad din na napag-usapan natin kagabi, di ba? Parang sinasabotage daw. Stage lang daw yun yung pagpasok ng ng Russia doon sa mga airspace ng NATO. Kumbaga para i-provoke lang daw yung NATO na magsimula na ng gera laban sa dito sa Russia. So, ibig sabihin may gumagawa nun. Sabing ganun, hindi naman daw Russia gumagawa nun. May gumagawang ibang ganun para i-provoke ang NATO. Kaya nga sabi rito is the World War III about to explode. Naku po, yan ang ating pag-uusapan mga tol. Samahan ninyo ako. Bigyan natin ng reaction video itong WION. Itong WION na to, itong balita mula rito sa WION. Trump orders NATO to fire on Russia. Is World War III about to explode? Bago natin ito simulan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. President Trump has ordered NATO to shoot down Russian aircraft if they enter their airspace. Laking labanan to mga tol pag nagkatotoo, no? Pag nagkatuluyan tong mga to, magugulantang na lang talaga tayo mga tol. Asahan ninyo yung mga mahal na mga bilihin ngayon mas lalong magmamahal. Presyo ng krudo mas lalong magmamahal yan mga tol. Kaya maaapektuhan din syempre yung mga pangunahing bilihin, pamasahe, lahat. Ano yan? Meron yan domino effect. Trump's warning is blunt. If Russian planes cross NATO skies, shoot them down. Pabagsakin. Diba? Biruin mo, eroplano ng Russia dumaan sa airspace ng NATO countries, biglang tinira, pinabagsak. Siyempre, magagalit ang Russia noon mga tol. Di labanan yan. Naku po. Nung sumiklab nga yung labanan ng Ukraine sa Russia, biruin mo yung gasolina natin dati mga tol, halos umabot ng 100 pesos, di ba? Siyempre pag nangyari yun, apektado lahat ng bilihin. Daming problema. Along with Zelensky at the UN, Trump doubles down on deterrence against Moscow. So masaya si Zelensky. Poland, Romania, Estonia all have report airspace violations as tensions soar. Actually, nung nakaraan nga ang sabi, 12 minutes o 12 minuto na malagi sa airspace ng Estonia etong mga eroplano o fighter jets ng Russia.
Which is ano nga yun mga tol, kumbaga threat yun para sa kanila. NATO's fighter jets scramble while Russia insists no intrusion took place. Yan ang sinasabi ng Russia. No intrusion took place. Wala naman kaming pinapaano dyan eh, di ba? Pero yung mga fighter jets ng NATO's nagkakagulo na sila mga tol. Kaya nga sabi dun sa reaction natin nung nakaraan itong kagabi, di ba? Parang stage lang daw yun o parang ano lang, sinasabotahe mga tol. Para magkagulo-gulo na. Kung sino man ang gumagawa nun, ako po, maawa naman kayo sa sangkatauhan. Trump's hawkish call sets a new tone for alliance response to Russian provocations. The skies over Eastern Europe are fast becoming the hottest flashpoint of the war. Sabi nga 'di ba, dito daw magsisimula o baka dito unang-unang pumutok etong ikatlong laban ng pandaigdigan dito sa Eastern Europe. Nag-aaway-away na sila eh. Trump signals there will be no tolerance for Russian drones or jets testing NATO lines. No? Kahit walang tolerance, kumbaga walang pagtitimpi, no? Walang pagbibigay basta pabagsakin kapag may pumasok na Russian drones or jets. Wag nilang subukan itong NATO. As of now, for Moscow, the message is clear. Violations could mean direct confrontation. Sabing ganun. Medyo malakihang labanan to mga tol. Malaking gera to. So nakikita natin mga kapatid yung nangyayari ngayon. Bukod sa hinaharap nating problema ng mga buwaya dito sa Pilipinas, nahihirapan na mga tao di ba? Hirap na hirap tayo ngayon, yung trabaho, yung sahod, di ba? Lahat yan pinag-aawayan ngayon, pinagdedebatehan. Dagdag mo pa yung gustong maparusahan ng mga taong bayan, yung mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Tapos biglang problema pa natin yung sa West Philippine Sea. Tapos kapag sumiklab ngayon yung digmaan dito sa pagitan ng NATO at saka ng Russia mga tol, syempre apektado yung world economy niyan. Apektado rin pati yung mga krudo na magpapahirap na naman panibagong pagpapahirap ulit sa sambayan ng Pilipino. Well, di naman Pilipinas lang ang maapektuhan, buong mundo. Pero syempre ang concern natin dito lamang sa Pilipinas. Ano na naman kaya ang magiging kahihinatnan mga tol ng ating bansa? Ito ba'y pwedeng mag-divert ng issue? 'Di ba? Posible yun. Pero wag ninyong kakalimutan mga tol, wag ninyong aalisan ng mata etong nangyayari ngayon mga tol. Kasi baka pag sumiklab tong labanan na yan, ma-divert yung issue, ma-divert yung problema sa mahal na mga bilihin, mga ganyan-ganyan mga bagay. Tapos matisan tabi na tong issue na pinag-uusapan natin ngayon about sa West Philippine Sea at about dito sa mga kurakot. Baka makaligtas silang lahat at magamit nilang pagkakataon itong nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa. Huwag kayong bibitaw mga tol, Huwag kayong bibitaw, panghawakan ninyong maigi yan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.